Napakalamig ng kanta, ng mga tinig, ng mga umawit. At manipis yata yung damit ko. Tinagos ako ng lamig. Pero tama po yung mensahe ng awit. It is our pray, o ito dapat yung gawin natin, na idalangin ang mga tao na nahihirapan, na hindi natin kayang abutin. At yung mga kaya nating abutin, na mga nadapa, natapilok, o nadulas sa daan patungo sa tunay na landas, ay atin silang abutin. Sapagkat ito yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Ang title po ay Lessons from Christ's Labors. At ang reference po natin ay makikita po natin ito sa The Review and Herald, January 21, 1909. So, alam ko naman po na ang iba sa atin ay mayroon ng mga E.G. White application sa ating mga cellphone. Kaya kung nais niyo po akong samahan na magbasa at mag-aral, ay maaari niyo po itong buksan. So, straight up, dito tayo lahat kukuha ng quotation. Lahat ng mababasa po natin ay makikita natin sa The Review and Herald, January 21. At kinakailangan talaga ito sa panahon natin ngayon, na matuto tayo sa gawain ni Kristo nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Isa itong importanteng pag-aralan sapagkat dito natin makukuha yung bawat teknik, bawat pamamaraan kung paano natin aabutin ang mga tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. At bago po tayo mag-aral at magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. O Ama naming banal na ang tahanan niyo po ay nasa mga langit. Kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na binigyan niyo kami ng pribilehiyo. Isang malayang oras na kami ay makapag-aaral ng inyong mga salita at mapag-aaralan namin ang bawat gawain ng aming Panginoon nang siya ay nabuhay dito sa lupa. Nawa ang inyong banal na Espiritu siyang gumabay sa bawat isa sa amin at nang sa ganon ay maunawaan namin ito ng lubos. Bigyan niyo kami ng mapagpakumbabang puso upang ang bawat mababasa namin at mapapakinggan ay amin itong matanggap ng buo. Nawa ay itago niyo po ako sa inyong likuran at gamitin niyo po akong instrumento upang magsalita ng inyong mga salita. At ang tanging marinig lamang po ng bawat isa sa amin ay aming Panginoon. Patawarin niyo nawa kami kung saan po nasa po ang pagkukulang pagkakasala upang hindi ito maging hadlang sa aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, lessons from Christ's labor. Mga aral na mula sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating pong tutunghayan ang reference natin sa gabing ito, ang unang paragrapo na mababasa natin ay patungkol sa fulfillment ng Isaiah 9 verses 1 and 2. So, maaari po natin itong basahin. Ano po? So, sabi po sa first paragraph, Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim, that it might be fulfilled that was spoken by Isaiah the prophet, saying, The land of Zabulon and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadows of death, light is sprung up. So ano ang dala-dala ng ating Panginoon? Sa ating nabasa, ang kanyang dala-dala ay isang dakilang liwanag na siyang nagliwanag sa mga tao na nakaupo sa kadiliman. So, bakit sila nakaupo sa kadiliman? Sabi dito, at the time of Christ's first advent, the world was in a terrible condition. Nasa isang kahindik-hindik na kondisyon ang sanlibutan ng ang ating Panginoong Jesucristo ay unang pumunta dito sa lupa. Men were being controlled by satanic agencies. So, kaya sila kaya ikinumpara sila sa mga tao na nakaupo sa kadiliman sapagkat sila ay
nasa ilalim ng kontrol ng satanic agencies o nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas. So, ang mga tao sa panahon ni Kristo noon ay hindi lamang basta ignorante sa katotohanan. Sila ay alipin sa paggawa ng kasalanan. Ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga katawan ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Kaya, ano kaya ang magiging response ng ating Panginoong Hesukristo na mahal tayo sa ating kalalagayan? So, the majesty of heaven look with pity on the human race. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Dahil nakita niya na ang mga tao sa sanlibutan ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas, grabe yung awa ng ating Panginoon sa bawat nilalang na nandito. He saw that Satan was gaining control of the bodies and minds of men. And Christ knew that He alone could break the enemy's power. Alam ng ating Panginoon na siya lamang ang kaisa-isang may kakayanan na tumalo sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi lahat ng mga anghel, hindi ang mga tao, kundi siya lamang mag-isa. It was because of this that He laid off His kingly crown and royal robe, and clothing His divinity with humanity, came to our world to meet the powers of darkness and to hold in check the forces of Satan. So, itong sinulat na ito ay mamabasa din natin sa Philippians. Ano po? Sa Philippians 2 verse 7. But He made Himself of no reputation. Tandaan po natin ha. Kasi po, sa Tagalog version, maraming nalilito eh. Hinubad. Parang ang ibig sabihin ay hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos at dinamitan niya ng pagkatao. Pero kung titingnan po natin sa KJV version, sa King James version, sabi dito, but He made Himself no reputation. Ibig sabihin, ang kanyang hinubad ay ang kanyang korona na nasa langit bilang isang prinsipe. Ibig sabihin po, di ba, sa mga royalties, ibig sabihin meron silang reputation na pinanghahawakan. Pero si Kristo, hinubad niya yung reputasyong ito. Hindi yung pagka-Diyos ang hinubad niya. Ano po? Kasi sabi dito, and clothing His divinity with humanity. So, pagkatapos, sabi dito, He made Himself of no reputation and took Him a form of a servant. Hindi po hindi yung nature ni Adam ang kanyang kinuha, kundi yung fallen human nature ni Abraham. Ano po? So, makikita natin dito na walang lamang sa atin si Kristo. Hindi siya lamang sa atin. Katulad lamang natin siya. At katulad natin, siya ay nagsimula sa pagiging sanggol. Ano po? Kasi kung ililigtas niya tayo at kukunin niya din naman yung mas mataas na nakalalagayan kaysa sa atin, bakit hindi na lang siya pumunta agad dito bilang matanda na o kaya niya ng mangaral, di ba? Bakit kailangan niya pong pumunta dito sa isang kalalagayan na magiging sanggol muna siya hanggang sa maging binata, di po ba? So, ibig sabihin lamang nito, naranasan ng ating Panginoon ang lahat ng ating nararanasan. He formed Himself as a servant. And for us to learn from Christ's labor, ibig sabihin po nito, kailangan ituring natin ang ating mga sarili bilang isang lingkod. Ano po? Dahil ito yung kinuha ng ating Panginoon. So, tanging ang ating Panginoon Kristo lamang ang siyang makakatapat o makakatalo sa kapangyarihan ni Satanas na siyang sumasakop sa maraming mga tao noon. At kinakailangan na pumunta siya dito sa lupa sapagkat walang kahit na sinong tao ang kayang tumalo sa impluwensya ni Satanas.
Hindi lamang sila nai-impluwensyahan sa kanilang pag-iisip, ngunit pati sa kanilang mga katawan. Ibig sabihin nito, mali yung kanilang diet, mali yung kanilang mga iniinom, sira ang katawan nila, sapagkat ito ay nasa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Now, kung makikita po natin, meron pong pinuntahan ng ating Panginoon. At saan siya pumunta upang magministeryo? And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon, called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Ngayon, ang ating Panginoong Kristo, He intentionally ministered to those places or to those despised regions sa panahon niya. Bakit po despised region ang Galilee? Because, di ba, ito ay nakahaluan ng mga hintil. Ano po? So, Galilee was despised by religious elite. So, sino ngayon ang aabot sa kanila kung hindi pupunta doon ng ating Panginoon Kristo? Sapagkat, di ba nga, because it was mixed with Gentiles, it was considered spiritually inferior. But though considered spiritually inferior, it became the first place where gospel light shone. Ito yung unang lugar na kung saan lumiwanag ang mabuting pabalita. At makikita po natin, ito dapat yung gawin natin bilang isang follower ni Christ. Anong ginawa ng mga tinawag niya? They straightway. Ano po? Walang pagdadalawang isip. Sila ay sumunod sa ating Panginoon. They left their nets and followed Him. Katulad ng mga tapat na tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Napakaraming example sa Bible na makikita natin kung paano dapat sumunod ang isang tunay na Kristiyano sa ating Panginoon. So, sa panahong ito, dumating ang mensahe ng ating Panginoon Kristo. At ang mensahe ng ating Panginoon sa kanila, from that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kaya nga ito dapat yung maging unang mensahe natin sa mga tao. Sa kabila ng pagkaalam natin na ang buong mundo ay nalalaman na ang ebanghelyo. Hindi po ba? Talamak na, meron ng mga media, multimedia, naririnig nila na ang ating Panginoon ay tagapagligtas, na si Kristo ang siyang nagligtas sa bawat isa sa atin, inalay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Pero, kailangan malaman ng mga tao na kailangan din nating magsisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung hindi tayo magsisisi, hindi tayo magkakaroon ng restoration. At kung wala tayong restoration, o wala tayong pagpapanumbalik, hindi tayo matatransform, hindi tayo mababago sa panibagong buhay. Hindi tayo maboborn again kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. At bakit daw po tayo magsisisi? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Kailan pa ba itong mensaheng ito? Ang tanda na nung lola ko. Ito na yung lagi niyang sinasabi sa akin. At yung lola ko ay may nagsabi din sa kanya na matanda na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Na baka ngayon ay patay na din. Pero kung dati pa, ito na ang mensahe, paano na lang o gaano na lamang kalapit ngayon ang ating Panginoon? Hindi lamang po itong mensahe para sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Ito po ay mensahe para sa lahat. We need to repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, in that time, there is a calling for discipleship. And also in our time.
may panawagan po. At ang panawagan ito ay ang maging lingkod ng Diyos at ng tao sa ating paligid. Ito ay hindi lamang simpleng paglilingkod. Ang paglilingkod na ito ay dapat na makitaan ng consecration o pagtatalaga ng ating mga sarili. So in going on from thence, he saw other brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee, their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. Nakikita po ba natin yung example sa ating mga binabasa? Simon Peter and his brother straightway followed Christ. James and John immediately left their ship and their father. Ano po mga kapatid? Dito nila pinatunayan yung sinabi na kung sino man ang siyang magmamahal ng higit sa kanyang mga magulang, sa kanyang anak, ay hindi nararapat na kumbaga pa maglingkod sa Diyos sapagkat mas higit yung pagmamahal nila sa mga tao ito kaysa sa Panginoon. Hindi po ba't kinakailangan na mahalin natin ng Diyos higit sa lahat at mahalin natin ang ating kapwa na katulad ng sa ating mga sarili? So, just like what they shown, once we are being called by Christ, we must follow Him with a consecrated heart. Nakita natin na tunay yung pagtatalaga nila sapagkat kahit yung kanilang mga magulang ay kanilang iniwan para sa panawagan ni Kristo. So, after following Christ, we need to learn from Him. Kailangan matuto tayo sa Kanya, hindi sa ibang tao, hindi kay pastor, hindi kay ganito, kundi kay Kristo. We need to learn from Him. And of what method did Jesus use to reach out people? Kung paano siya umabot ng kamay sa mga tao, ganun yung dapat nating gawin. Kaya nga tayo nag-aaral ng lessons from Christ's labor ay para maduplicate natin yung ginawa ni Kristo nung siya ay nabuhay dito sa lupa. So the Savior saw a great work to be accomplished. Meron pong isang dakilang gawain na dapat na matapos. He clothed His divinity with humanity that He might impart His healing power to mankind. He was the great physician. Know that the best way to reach the hearts of such is to come close to them, to kneel down, and pray with them and for them. Kaya nga po tama yung sinabi sa awit kanina. Di ba? Ipag-pray natin yung mga tao na hindi natin maabot physically. At yung mga tao na nakita natin sa daan, na nadapa at nadulas, abutin natin yung kanilang mga kamay. Tulungan natin silang tumayo. Sapagkat ito yung isa. Hindi nga isa eh. Ang sabi nga dito, di ba, best way. Ito yung best way to reach out someone. To pray with them and for them. So, ang Panginoon mismo ay dinamitan niya yung kanyang pagka-Diyos ng pagkatao para maabot tayong mga makasalanan. What more tayong mga tagasunod ni Kristo? So, kung anong ginawa ng ating Panginoon, siyang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Kung anong naranasan ng ating Panginoon, yun ang ating mararanasan. Ngayon, kung hindi pa tayo nakakaranas ng pag-uusig, sabi nga ng mga pag-aaral natin, baka ibig sabihin nito, hindi pa natin nagagawa yung gawain na ginagawa ni Kristo. So the time must come when we must carry in our lives the influence that the Savior carried in His life. So we need to influence ourselves the influence of Christ.
kinakailangan na yung impluensya ni Kristo ang siyang manahan sa atin. At nang sa ganon, ang maging impluensya natin sa iba ay ang impluensya din ni Kristo. So, this tells us about the unity of word and healing. Di ba? Sabi nga po dun kanina na si Kristo ay dinamitan niya yung kanyang pagka-Diyos ng pagkatao upang ma-impart ang healing power niya. At pagkatapos ay ang pag-aaral ng mga salita. So, it is all about the unity of word and healing. Christ always combined preaching and healing. He knelt with the suffering ones. He prayed for them. And He ministered them personally. So it is a great work for us to do na we need to minister to everyone around us personally. Dahil yun ang ginawa ng ating Panginoon. So, health reform as gospel work. Paano nga ba na ang pagiging health reformer ay magiging paghatid din ng mabuting pabalita sa mga tao na malapit sa atin o mga tao na nakapaligid sa atin? So, we are to instruct and educate the suffering ones how to resist disease by teaching them how to eat and drink and live healthfully and how to love and fear God. Kinakailangan po natin na bigyan sila ng instruction at bigyan sila ng mga karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos patungkol sa pag-aalaga ng ating katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, teaching people and not forcing the message to them. Let the Holy Spirit to do His work. It is not our work to convince someone. So, ito po ay gawain ng banal na Espiritu. Ang sinabing gawain natin dito ay teaching them how to eat and drink and live healthfully. Ito po yung ating gawain, mga kapatid. And how to love God and fear God. So, ibig sabihin, kaakibat po ng pagtuturo ng kung paano alagaan ang ating kalusugan, doon din po papasok kung paano natin maipapakita ang pag-ibig ng Diyos at kung paano natin maibabahagi ang kanyang mga salita at katotohanan sa ibang mga tao. By reading and studying the Word of God, those who in their hearts desire to serve God will learn to discard the habits that are ruining the health of body and soul. So this will be the result if our hearts desire to serve God and also to serve others. If we desire to serve God, we will learn how to discard those things that are ruining our bodies and minds. Alam naman natin to. Kasi tayo po ay mga nag-aaral ng salita ng Diyos at kanyang mga katotohanan. Tayo ay nag-aaral ng mga counsel. Hindi lingid sa ating mga kaalaman kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan. Kaya ibig sabihin nito, kung tayo po ay magkasakit, alam po natin mismo yung dahilan. So the light has come that there are to be sanitariums provided for the sick. As a result of our sanitarium work, we have seen wonderful conversions. So that's why sanitarium are very important. Because by having sanitarium in different places, we can see different wonderful conversions. So the salvation of God has been revealed. The work is extending, and we have had to establish sanitariums in many places. Kaya hindi lamang po dapat dito o sa ibang lugar o sa isang lugar lang o 3 lugar lang sa Pilipinas ang may sanitarium. Mas maganda nga po kung kada bayan or kada barangay, meron tayong sanitarium or wellness center. We can achieve that by having unity. At paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa?
kung tayo ay magpapasailalim sa Espiritu ng ating Panginoong Kristo. We cannot force ourselves to be united in different kind of things. Just like the pioneers, they have differences, different views, different opinions, but they are united. For His name's sake. Kasi madalas, kaya po wala sigurong unity sa atin dahil for our sake pa din. So, this shows that sanitarium should be an instrument to convert souls. It is not just instrument to heal someone or to care someone. It is also an instrument to convert souls. Sanitariums are to be evangelistic centers. Dito dapat natin maibabahagi ang salita ng Diyos. Meron po kasi akong example. Ako po kasi ay nagmamassage. Ano po? At kapag nagmamassage, nakalock-in yan. Wala yung galawan. Wala silang choice kundi makinig sa kung ano-anong sinasabi ko. So, isa yun sa mga nakita ko pong gawain kasi hindi naman sila pwedeng umalis-alis habang nagmamassage ako. So, I took that opportunity to share the Word of God. Hindi para akayin sila sa ating reliyon, kundi para ibahagi ang katotohanan. We are to share the gospel and not convince others to join us in this religion. Ano po? Sapagkat dun maraming nagkakaroon ng pagtatalo-talo. So, through them, souls are converted and instructed in present truth. Sa pamamagitan ng mga sanitariums, kung ito po ay magkakaroon o mai-establish sa iba't ibang lugar, mas lalawak po ang gawain. Mas lalawak yung pagbabahagi ng salita ng Diyos at mga katotohanan. That's why establishing sanitariums in many places is also a work to be done. Kailangan natin itong magawa, mga kapatid. Next is schools and sanitariums in cooperation. Mababasa po natin dito na our schools and sanitariums should be in close cooperation. Why? For our youth may be educated in a knowledge of the truth and at the same time to be enlightened in regard to the caring of the sick. So magkakaroon po pala tayo ng enlightenment kapag tayo ay nagtumulong sa pagkalinga sa mga taong may sakit, tumulong na maglingkod sa mga may karamdaman, sapagkat tayo ay mga youth, mga bata pa, at maaari pang mahubog ang ating mga pag-iisip sa pamamagitan daw po ng ng pag-aalaga o pagkalinga sa may mga karamdaman. Kaya nga, malaki yung gawain natin mga kabataan. Nakikita naman po natin yung ating mga nangunguna o nagkatayo dito sa unahan, mga puti na po ang kanilang mga buhok, ano po. Kaya, ang ating mga gawain, mga kapwa ko kabataan, ay malaki at dakila. Amen, amen. Naubos lang po. Nauubos na nga po, hindi lang puti. So, kinakailangan na magkaroon ng cooperation ang schools and sanitariums. Wherever there is an important training school, there, if possible, should be a sanitarium. The students are to be educated in right habits of living. It is very important for us youth to know how to live and to have the right habits of living. Kasi paano hahaba ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos kung ngayon pa lang mga kabataan tayo ay sinisira na natin ang ating mga katawan. So we need to know the right habits of living. So true education unites intellectual training with practical godliness and service to the sick. Now, we need to understand, meron din pong simplicity of education.
Sabi dito, the disciples who were called from their nets to follow Christ did not have a college education. Pero, this is not necessarily na huwag tayong mag-aral. Ano po? Kasi sabi dito, Christ did not have it. He lived his human life in simplicity, living and preaching the truth. Thus, training that is often done to reach a wonderful height of learning, let it not be encouraged. Hindi po sinabi sa statement na ito na huwag mag-aral. So this statement emphasizes the source of power in ministry. Pinapakita lamang po dito na kung si Kristo ang ating ulo sa gawain, hindi natin kinakailangan ng college degree katulad ng mga disciple noon. Ano po? There's no such schooling today that is not training. Nag-focus talaga ng energy. So, pagpatuloy po tayo. Kaya nga po, let it not be encouraged. Ano po, huwag dapat tayo manghimok na dapat ganito yung maabot mo sa school. Ano po? Dapat ganito yung maging attainments mo. Hindi po dapat. Dahil meron din namang mga tao na ginamit ang Diyos na mga nag-aral. At kung titingnan natin, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba yung kalalagayan ng mga eskwelahan noon? Hindi po ba? Rabbinical schools were corrupted by tradition. Kaya nga hindi siya kumuha ng mga tao na mga marurunong sa laws and statutes. Na kumuha siya ng mga taong simple lang. Dahil mas madali nilang tanggapin yung katotohanan na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Katulad na lamang po ni Paul, ilang taon siya sa wilderness para ma-unlearn niya yung mga, hindi po ba? Para ma-unlearn niya yung mga traditional teachings ng mga rabbis noon. Kailangan niya ng 3 whole years to unlearn those. Ano po? So, that is why kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo na maging ulo. Siya yung maging ulo natin sa gawain ito. So we have a living healer today. At kilala naman po natin ito. Ano po? Siya ay pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao. Hinamitan ng kanyang pagka-Diyos para magpagaling ng mga may sakit. Para abutin ang mga nadapa. Para magsaway sa mga matitigas ang ulo ng may pag-ibig. Huwag po natin kakalimutan ng pag-ibig, mga kapatid. Sapagkat ito yung magbubuklod-buklod sa atin. Ito yung mag-unite sa atin. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. We need not depend upon drugs. Hindi natin kailangan dumepende sa mga gamot, but upon the great physician. But we need to use the time and place must be considered. Sapagkat mayroong mga cases na mga ilang oras na lang dahil nga sobra na yung sakit na nararamdaman ng isang tao kapag hindi pa siya nag-take ng painkiller ay maaari siyang mamatay. Ang sabi naman po dito ay we need not depend. Hindi dapat tayo dumepende. Pero kung sa mga ganong sitwasyon na ang tanging makapagliligtas lamang sa taong ito ay mapainom siya ngayon ng gamot, why not? If every sanitarium in our land were in living connection with God, the truth would go forth from our institutions as a lamp that burneth. So kung makikita lamang po natin ang buhay na koneksyon ng bawat isa sa ating Panginoon, ang katotohanan na dala-dala natin ang siyang magliliwanag sa buong institusyon, sa buong samahan, at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Sapagkat ito yung pinakadakilang mensahe natin. Hindi man natin sila maabot, makausap, pero makita nila kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo lumakad, kung paano tayo magsalita. Ito po ay malaking mensahe na para sa kanila. So, true healing flows from faith in Christ. Kaya nga, importante po ang pananalangin bago tayo mag-act. Para hindi natin makuha yung glory. Dahil sa akin, ako nagpagaling dyan.
Ako naghilot yan, kaya magana pakiramdam yan. So, kailangan po nating ilagay ang ating buong pananampalataya sa ating Panginoon na lahat ng ginagawa natin ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. God desires His workers to remain in constant connection with Him. Kailangan meron tayong palagiang connection sa Diyos sapagkat ito yung example na binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. He depends on the Father alone. Hindi siya dumipende sa kanyang sarili o sa kung ano yung gusto niya. Hindi po ba't makikita naman natin sa Gethsemane? Ay, hindi paglaman siya sa kanyang human nature. Pero yung kalooban ng Diyos pa rin ang kanyang pipiliin. So, but as we see in our church today, there is a condition na kahit isa sa atin, hindi natin maitatanggi. It is time that we were putting on the armor of light. It is time that we were comprehending our duty to the world at this stage of its history. Oh, such wickedness exists in our cities. And yet, many of the people are asleep. Professed Christians are asleep. They do not understand that there is a work for them to do. Ito yung hindi maitatanggi ng bawat isa sa atin. Na marami sa atin ay tulog. Literal na tulog nga po pag nasa simbahan. Bakit kaya ganun po? 6 days, ang sigla-sigla nating magtrabaho. Pero pagdating ng Sabat, umaga pa lang, inaantok na. Hindi kaya isa tayo sa mga nangatutulog? Hindi kaya isa tayo sa mga professed Christians na tulog? Kailangan nating maunawaan. Sabi dito, it is time that we were comprehending our duty. We need to understand what our work. What's our work? Ano yung gawain na binigay sa atin ng Diyos? So, despite increasing wickedness, marami sa atin ang inactive. Marami sa atin ang idle. The call is to put on the armor of light and awaken the duty. Dahil nga tulog, di ba? Kailangan nating gisingin ang ating mga sarili at gawin yung duty natin o yung ating gawain. And our duty is the work of Christ when He was here on earth. Yun po yung duty natin. To heal the sick and to preach the word. This is His work. He preached the gospel and healed infirmity, both by the same mighty power. Ibig sabihin, wala po iba tayong kapangyarihan na magagamit, kundi ang kapangyarihan lamang din ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagpapagaling at siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. He will do the same today. We will do the same today. But we must do our part. What's our part? By bringing the sick in touch with the mighty healer, hindi sa atin. Maging in touch dapat ang mga tao na may sakit sa dakilang manggagamot. Doon dapat natin sila ilapit. So the soul that comes to Christ by living faith receives His power and is healed of his disease. Kapag naakay natin ang taong may karamdaman sa paanan ng ating Panginoon at nagkaroon siya ng pananampalataya na siya ay gagaling sa kanyang sakit nang dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, siya ay gagaling. Hindi sa kadahilanan na tayo ang siyang naglapit sa kanya sa ating Panginoon, kundi sa kadahilanan siya ay gumaling dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So this is the work we are trying to do. Ano po? Ito yung gawain na sinusubukan nating gawin. It has been a hard work sometimes. Hindi natin yan maikakaila, mga kapatid. Nakakapuyat, nakakapagod. Talagang lahat ng katawan mo yata, lahat ng muscle mo yata may stiff. Pero kapag ginawa kasi natin itong gawain ito, kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, siya natin ginawa sa ating Panginoon.
Kaya sobrang worth it ng pagod. So, but the need of this kind of labor has been presented to me in clear lines. And we are determined to do it wherever it is possible. Kailangan natin itong gawin sa anumang sitwasyon na meron tayo, kung posible na makapaglingkod tayo sa mga tao. Kung posible na makapag-share tayo kung paano sila gagaling. Kung posible na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. We have sought to labor in every place where we could preach the Word of God. Sa kahit na anong lugar, kinakailangan nating gumawa upang ibahagi ang salita ng Diyos. Kung tayo man ay sasakay sa jeep, sa bus, by any means, kung paano natin i-share ang salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng polyeto, sa pakipag-usap sa kanila personally, it is our work and it is to be done. So, victory is before the faithful worker. Sa lahat ng mga tapat na manggagawa, ang victory o ang tagumpay ay nasa atin. I cannot lay down the armor. Hindi dapat natin hubarin yung kalasag na binigay sa atin ng Diyos. Hindi mo ba dapat lagi natin itong suot? Minsan, nagiging complacent kasi tayo. Na ay, kaya ko na. Lalo na ako Nung unang sama ko po dito, tanda ko pa po. Yun po yung una din napunta ko dito, Brother Boy, na sinamahan ko po si Brother Ray upang magpagamot. Yun lang din po yung unang beses kong maging reformer, maging vegetarian. Akala ko talaga nun, kaya ko nang tumayo sa dalawa kong paa. Pero napakalaki po pala nung tulong at impluwensya ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Kung ang tao na nakapaligid sa iyo, kung ang mga tao na nakapaligid sa iyo sa trabaho, ay yung mga taong gumagawa din ng mga bagay na ginagawa mo noon, napakadali kanilang impluwensyahan. Kaya it is a safe place para sa akin at para sa mga tao na nakaranas ng pagiging makasanlibutan na maging malapit sa mga taong makadiyos. Kasi pagka humiwalay tayo sa kanila at nag-isa na lang tayo sa mundo, mabilis lamang po tayong babalik. Kasi karanasan ko na po yun. So faithful workers will see Christ face to face. Kung tayo ay magiging tapat hanggang sa huli. Kung sino man ang siyang magtitiis hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. The labor may be hard. Sabi nga, di ba? But victory is assured. Kahit pag-aano kahirap ang gawain na iniatang sa atin ng Panginoon, sigurado po ang tagumpay kung magiging tapat tayo hanggang dulo. And I want to share you, brethren, this last passage. Study how you can speak the truth to those with whom you are brought in contact. Kailangan natin pag-aralan kung paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Take hold of God by living faith. Ating panghawakan ang ating pananampalataya sa Diyos na may buhay na pananampalataya at paggawa. Do your duty, simple, day by day. Gawin natin yung mga trabaho o gawain na iniatang sa ating mga balikat, and you will constantly advance until you are qualified to hold the position of trust in the work. Huwag tayong ma-discourage kung tagapaghugas man tayo ngayon ng mga plato o simpleng tagawalis lang tayo dahil hindi tayo pagkakalooban ng Diyos na mas dakilang gawain kung hindi natin nagagampanan ng maayos yung mga maliit na gawain. So we need to carry pure religion into our lives. Kailangan nating madala yung dalisay na relihiyon sa ating mga buhay. Let us show an interest in the sick. Magkaroon tayo ng sympathize sa kanila, ng empathize sa kanila. Kung naranasan man natin yung mga naranasan nilang mga karamdaman. Christ gave His life for these souls too. Hindi lamang po sa ating mga Seventh-day Adventists, hindi lang para sa atin, inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, kundi sa mga tao dito sa buong sanlibutan. Sa lahat ng congregation, sa lahat ng samahan. Kaya nga sobrang importante nung pag-reach out sa mga taong, mga nasa bundok, yung mga katutubo. Sobrang importante po nito. Kasi hanggat hindi pa nakakarinig
ang lahat ng tao ng mabuting pabalita, hindi pa darating ang ating Panginoong Kristo. So it is our privilege to bring them to Him and teach them how to take hold of His divine nature. Ito po ay pribilehiyo para sa atin mga kapatid na madala ang mga tao na wala sa katotohanan sa paanan ng ating Panginoon Kristo, then the afflictions with which Satan has beset them will be overcome. Sa pamamagitan lamang sa paglapit sa ating Panginoon, tayo makakapanagumpay sa impluwensya ng kaaway. At ito po ang dalangin ko, at sana dalangin din ng bawat isa sa atin, na matuto tayo sa gawain ng ating Panginoon nang siya ay nabuhay dito sa lupa. Muli magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng may kapal. Amen.